Hello everyone! Isang magandang araw po sa lahat sa inyo, saan man kayo sa sulok ng mundo. Ayan, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga OFWs. Dahil ako ay isang OFW, so ang pag-uusapan din natin ngayon ay OFWs. Kasi alam naman natin na yung nangyayari ngayon sa Israel at saka sa Iran. So, ang apektado ay hindi lang ang mga Pilipino na nasa Israel at mga Pilipino na nasa Iran, kundi pati yung mga karatig bansa, kagaya ng Jordan, kasi dyan dumadaan talaga ang mga missiles na galing Iran na umaatake sa Israel. So, ngayon, ang ating gobyerno ay nag-offer sila. Ang secretary ng Department of Migrant Workers na si Kakdak ay nagkaroon sila ng isang Zoom meeting, yung mga OFWs ng Israel at saka sa mga karatig bansa kagaya ng Jordan na pinapauwi na niya. Sabi niya, merong 100 Filipinos seeking repatriation, 85 are already registered before Israel-Iran conflict escalated. So, yung mga iba daw ay nagpa-register na. So, ito yung mga pangako. Sana nga, ang daming pera, no? Sabi dito na, regarding sa topic na yan po, according to Mr. Kakdak, sa Zoom meeting ngayon, he was pertaining sa salary ng mga taga-Lebanon, which is 20K per month daw po. Kaya, 4 to 6 months ang bigay pag nag-for good o sumama sa ripat. So, alam pala nila yung sahod, 20K. So, ang mura naman, no? Mura. Pero sinasabi ng ibang mga taga doon na hindi 20K, mas malaki pa dyan. So, kung magbibigay ka ng, halimbawa na lang sasabihin natin na ang ibibigay ng gobyerno ay 20K per month na wala silang ginagawa, nasa bahay lang. So, unfair naman yun doon sa mga nagtatrabaho. Kaya lang sila nga ay OFWs, galing sila sa bansang magulo, so kaya nag-o-offer ang gobyerno. So, ito na ngayon. Kung umuwi yung lahat, saan kukuha ng pondo? May pera ba ang Pilipinas na ipamimigay? Siyempre, yung mga congressman, yung mga senador, kung sino-sino pa dyan, hindi yan sila magpapaubaya sa kanilang mga kinukurakot, o diba? So, ang sa Israel, magkano ang sahod dun? Kasi hindi magsistay yung mga tao, yung mga Pilipino, mga OFWs, kung 20K lang ang sahod dun sa Israel. So, dito, sinabi ng nag-explain yung sumali sa kanilang Zoom na ang Israel daw ay meron silang roughly 150K na sahod. May nagsasabi pa na 250K, depende daw. At meron pang mga extra dyan. So, ang tanong, maibibigay ba yan ng gobyerno? So, nag-iisip pa lang si BBBM. Samantala, yung ibang bansa, ready na ang kalang eroplano. Example, dito sa Thailand. Nung sumabog ang gulo, mga 2 to 3 days nag-ready na sila. So, maiintindihan natin ang mga Thai kasi nung October 7, 2023, marami talagang casualties sa kanila, yung mga farmers na galing na Thailand. Meron pang na-hostage, yun. So, ang Pilipino ay kukunti lang kasi hindi naman sa farm ang kanilang mga work, kundi caregivers sila, mga nurses, at sa bahay. So, kawawa din yung mga Thai, kaya nag-ready na sila. Ang Pilipinas, hanggang ngayon, nag-uusap-usap pa rin. O, meron nang nakarating na iilan sa atin. So, pakinggan natin ay basahin pala, hindi pakinggan kasi wala tayong mapapakinggan, walang video. Dito na lang. So, sa Israel, meron doong isang nagva-vlog siya. Yung kanyang vlog, ang pangalan ay Magandang Dilag, na matagal na siya doon. Siguro pa, baka ano na siya, resident kung nakapag-asawa. So, sabi dito niya, 20K daw pala monthly, alam nilang sahod. 3 stay nyo lang yun, parang ano lang nila ba, hindi sila nag-search. So, dito sabi, yan na nga sinasabi ko, sir, wag ganon, nag-research po ba dapat? Mamumulubi po kayo, ipa-OIN nyo mga taga-Israel, tas 4 to 6 months sahod, ibibigay nyo? Kaso, kahit pa wala talagang gustong umuwi, o kahit daw 20K per month pa yung ibibigay, wala talagang gustong umuwi. Kasi nga, mas triple pa doon, quadruple pa doon yung kanilang nai-income na kukuha. At isa pa, feel nila safe sila doon. So, ito yung sabi niya. Siguro,
yung mga gustong umuwi, dahil sila ay mga baguhan pa sa sitwasyon. Pero yung mga A2A daw na sanay na sa gyera, nako matibay mga yon. So yon ang kanilang sinabi, yung kanyang sinabi yung nagva-vlog na yon, si Magandang Dilag. So dito naman sa mga comment na nandun na mga caregivers, na mga OFW, sabi dito, sahod nila dito 250k per month. Ano, Mr. Dakdak, Mr. Kakdak, kaya mo ba ibigay kung 46 months, 10k pesos wag na dito lang kami, baka stay ko lang yung sinasabi mo. Kahit daw kuno 10,000 lang. So, baka ano lang daw, baka sinasabi lang. Tapos dito, sabi, malaki pabigay sa nagtago sa imburnal para suminghot. 'Di ba yung babae na lumabas galing imburnal, binigyan siya ng 80k. Yun ang sabi nila, malaki pa daw ang bayad. Kasi naman, ang Pilipinas, pag nagsabi naman yan, hanggang sa pangako lang, hindi tinutupad. Ito pa, sabi dito. Clarification po, yung 20k daw kasi monthly sahod ng taga Lebanon po at mga sahod daw po ng caregiver dito malaki talaga. So parang sinasabi po na nila na di nila kayang tapatan ang sahod ng mga taga Israel, kaya hanggang 150k ang maibibigay. My point is that fair and just sila kasi pare-pareho lang din naman kayong nakaranas ng war. So, dapat kung 20k, 20k. Dapat kung 10k, 10k. Dapat kung 150k, 150k. Pero yung sinasabi ng iba na, sir, malulugi ka sa akin, wag mo pipiliting umuwi. Merong sabi dito. Kasi yung iba sa kanila nga, malaki talaga ang sahod. Kaya may kaklase ako doon, yung trabaho niya ay cashier siya sa isang department store, grocery. At saka malaki talaga ang sahod, kaya hindi siya umuwi. Kahit na doon siya nagtatrabaho, nagkakashare siya, pag nag-siren na, takbo na agad sila doon sa mamad or doon sa bomb shelter. So sabi ko sa kanya, umuwi ka na, total may may kaya naman kayo. May bahay na, lahat meron. Sabi niya, hindi talaga siya uuwi kasi meron pa siyang 2 college. So sabi naman dito ng isang nag-comment na taga doon din, nagtatrabaho sa Israel, sabi dito, sahod ko po sa isang buwan kasama stay at Shabbat, humigit kumulang. Kasi yung Shabbat, yan yung Saturday na walang trabaho, pero meron sila binibigyan yung sahod. Kaya ba raw ibigay yon ng gobyerno natin kung talagang umuwi sila. Kasi malaki nga naman yung sahod ng Israel at saka yung kanilang mga amo ay mahal na mahal sila, sinasama sila kahit saan. At syempre, feel na feel din nila na kahit nag-uumpugan yung mga bomba sa ibabaw, safe sila dahil nasa ilalim sila ng bunker doon sa mga tinatawag nilang mamad sa kanila. So, yun ang dapat pagmunimunihan natin mga OFWs na kung sakasakali dito din sa Thailand muntik na rin nagkagulo. Kaya lang siguro nahiya, pinaubayan na lang muna sa Israel na sila lang muna ang gyera kasi dito muntik na rin yung Cambodia at saka Thailand. Pero kawawa ang Cambodia kasi nga mahirap lang sila. Kung meron silang mga rockets or whatever, konti lang yon kasi mahirap sila. Whereas ang Thailand, ang plano nila talaga noon na mainit, hindi pa nag-uumpisa yung pag-atake ng Israel sa Iran. Dito sa Thailand sobrang mainit talaga. So sinabi ng Prime Minister na hindi sila magpapadala ng sundalo para magbakbakan na tawag nito, head to head, face to face. Ang gagawin nila ay more on sa air. Ang gagawin nila kasi marami sila dito sa Thailand. So nahiya siguro, hindi sila natuloy, nag-peace talk sila. So ang natuloy yung sa Israel. Kasi dito inisip na rin namin saan tayo pupunta, uuwi ba tayo or kung punta tayo ng north kasi malayo naman yun, galing sa nasa east kasi yung Cambodia, yung pinag-aagawan lang teritoryo. So bilang OFW, kung feel ko na safe ako, siguro hindi muna ako uuwi kasi yung sahod ko din dito, hindi din yun kayang tapatan doon sa Pilipinas. Lalo na libre kami ng bahay. So kung pabahayan kami, okay. At saka yung mga anak ko paaralin, okay, uuwi ako. Pero kung hindi, so dito lang muna habang pa lang, nasa border pa lang yung kanilang mga skirmish. So yun talaga ang iniisip ng
mga Pilipino kasi nga hindi maibigay ng gobyerno kung ano talaga ang nararapat sa bawat Pilipino na nagtatrabaho. So ikaw, ano, pabor ka ba? Nabibigyan ng 20K ang bawat OFWs na uuwi galing ng Jordan, ng Lebanon, ng Iran, ng Israel. Pero ang Israel ayaw, sobrang mahal ang kanilang sahod. So, saan kukuha? Kaya bang bayaran? So, yun lang po. Maraming salamat at sana ay palagi kayong ligtas, palagi tayong ligtas sa anumang mga kapahamakan dito sa mundong ibabaw. Thank you and maraming salamat sa panood at sa kapag-subscribe. Spent all my life